Ayan, so ang next naman po natin is letter B. So for letter B, ipapakita ko muna is kung paano natin siya isa-subtract ng direct, ano? So kaya naman talaga ito ma-subtract ng direkta eh. So pakita ko muna yung magiging sagot. 72,532 minus 3250. Take note po na tayo ay naka-octal. So base 8 po yan. Although same number yan kanina sa letter A, pero magkaiba ng number system yan. So magkaiba po ng sagot yan. Kasi ito decimal, ito sa letter B, naka-octal yan. So 2 minus 0 is 2. 3 minus 5, hindi pwede kasi mas malaki si 5 kaysa kay 3. So ang gagawin mo, magbabaro ka kay 5. So si 5 magiging 4. Tapos si 3, anong i-add natin sa kanya? Ang i-add natin kay 3 ay 8. So 8 plus 3 magiging 11. So bakit po 8 yung in-add natin? 8 yung in-add natin kasi tayo ay naka-base 8. Naka-octal tayo. So 11 minus 5, ang magiging sagot ay 6. 4 minus 2 is 2. 2 minus 3, hindi rin pwede. So magbabaro ka sa kabila, magiging 67. And then si 2, magpa-plus ka ng 8. So si 8 plus 2 ay magiging 10. So 10 minus 3 is 7. And then 6 minus wala, dahil wala ng digit dyan, so 6 na lang yun. So this is the answer. 67262 base 8. So tama ano? So basically pwede mo talaga yan i-minus ng rekta. Same din kanina sa letter E. Pero ang logic kasi netong topic na ito or yung pinaka-idea ng topic na ito, ina-apply natin si number complement sa subtraction. So with that, gagawin na po natin siya. Yun yung method na gagawin natin, no? Si number complement or si 7's complement, the diminished radix, and the 8's complement or the radix complement, yung gagamitin natin to answer this question. So again, etong number na ito, pwede po natin siyang, or itong equation na ito, pwede natin siyang i-write as 72,532 base 8 magiging plus negative 3250 base 8. So, from subtraction, ginawa po natin siyang addition. Kung saan yung negative, siya yung i-complement mo. So, kukunin po natin yung complement ni 3250. So, unahin natin yung kanyang diminished radix or yung 7's complement. So, isa-subtract po natin siya kay 7, 7, 7, 7, 7. So, yan ay 3250. So, bakit po 5? Kung 4 lang si 3250. Kasi nga, sinasubtract natin siya sa 5-digit na 72,532. Kaya dapat 5-digit din na to. So, pwede ka naman magdagdag ng 0 dyan sa unahan. So, the answer is 7, 2, 5, 4, 7, base 8. So, ano yung magiging 8's complement niya? Yung magiging 8's complement po niyan, or the radix complement, is magpa-plus 1 ka lang sa diminished radix niya. So, 74,527 plus 1, 74,527, magpa-plus lang tayo ng 1. So, 7 plus 1 is 8. Pero wala pong 8 kay octal. Kaya, 8 minus 8 is 0. And then yung sobra, bring down mo siya, magiging 1. No? Magiging 1, 0. Ang 8 na decimal is 1, 0 kay octal. So, 7 plus 1 is 8. Dahil lagpas siya sa number ni octal, so ang next kasi nun ay 0. Then, carry 1. Or, pwede mong gawin ganito. 7 plus 1 is 8. Subtract 8, matitira ay 0. And then, dahil isang 8 lang yung sinubtract mo, so carry 1. Then, 2 plus 1 is 3. And then 5, 4, 7. So this is the answer for the 8's complement. Parang same lang yan kanina guys sa binary. Ano? Halimbawa sa binary, 1, 1, 0, 1 plus 1, 1, 1. Kunyari lang, 1 plus 1 sa binary, 2. Diba? 2 yan. 2 minus 2, 0. Carry 1. 1 plus 0 plus 1,
2. 2 minus 2, 0, carry 1. 1 plus 1 plus 1, 3. 3 minus 2. 3 minus 2 is 1, carry 1. 1 plus 1 is 2. 2 minus 2, 0, carry 1. And then, bring down 1. So, every time na lumalagpas ka doon sa maximum digit ng iyong number system, ima-minus mo siya dun sa base. And then, carry 1 ka sa kasunod. Oh, di ba sa octal kanina, nung lumagpas siya sa 8, minus 8, carry 1. Kapag sa binary, minus 2, carry 1. Kapag hexa, minus 16, carry 1. Kapag decimal, minus 10, carry 1. Ganun po yung idea. Halimbawa naman, kapag decimal ito 987 plus 3, 4, 6. Decimal yung system natin. 7 plus 6, 13. Minus 10, 3, carry 1. Kasi decimal, kaya minus 10. 8 plus 4, 12. Plus 1, 13. Minus 10, 3, carry 1. 9 plus 1 is 10. 9 plus 1 is 10. Plus 3, 13. 13 minus 1, 3, carry 1. And then 1 plus wala is 1. So, ganun po yung idea. Yun yung ganun mag-add ng kahit na anong number system. Kapag lumagpas na siya sa sa pinaka-base niya, minus mo na siya kaagad doon sa base niya and then carry 1. Okay, so hopefully malinaw tayo nagkakaintindihan tayo. I-practice nyo lang para masanay kayo. Okay, so balikan natin ito. We will use the method number 1. Yung method 1 natin, diminish radix. So, gagamitin natin is 7's complement. So, yung working equation natin ay ito, no? 72,532 base 8 plus the diminished radix na 74,527 base 8. 7 plus 2 is 9. 9 minus 8 is 1. Carry 1. 3 plus 1 plus 2, 6. 5 plus 5 is 10. 10 minus 8, 2, carry 1. 4 plus 2 plus 1, 7. 7 plus 7, 7 plus 7 is 14. 14 minus 8, ang sagot ay 6. Carry 1. 1 plus wala, edi bring down 1 na lang. Okay? Then, kapag diminished radix yung in-apply natin, anong next po natin gagawin? Yung dulo niyan, ang tawag natin dyan ay end around carry yan, di ba? So, tatanggalin natin siya, and then, paiikutin, mapupunta siya rito sa kabila. Ipa-plus natin yan. So, 1 plus 1 is 2. Bring down 6, 2, 7, then 6. Wala na yung 1 na yan kasi umikot na siya, di ba? So, this is our answer. 67262 base 8. Ayan, napakadali lang. And then, next po tayo ay method number 2. Wherein gagamitin natin yung radix complement or tinatawag na 8's complement. So, 72,532 plus the 8's complement. Ano yung 8's complement natin? Ito yon, 74,530. Base 8 tayo So, 2 plus 0 is 2, 3 plus 3 is 6, 5 plus 5. 5 plus 5 is 10. 10 minus 8, kasi naka-octal tayo. 10 minus 8 is 2. Carry 1. 4 plus 2, 6 plus 1, 7. 7 plus 7, 14. 14 minus 8, 6. Carry 1. And then, bring down 1. Anong ginagawa natin sa dulo na ito?
Yung dulo na yan ay i-discard. Discard, tatanggalin, babaklasin, itatapon. And then yung matitirang number, yun po yung final answer. Base 8. So this is the final answer. So yung una is diminished radix, yung in-apply. Yung pangalawa, in-apply natin is yung radix complement. And nag-come up siya sa same na answer. Okay? So hopefully, nagkakaintindihan po tayo. So next number po tayo. Okay, next letter no? Next letter, we have binary. So 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, minus 1, 4 na 0, 1, 1. Ito, pwede natin tong i-write as 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, plus negative 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Okay, pwede na siya i-write as ganyan. Kung baga yung subtraction naging addition. Kung sino yung may negative, siya yung hanapan natin ng complement. So, ito na ngayon yung magiging working equation natin. So, kunin muna natin yung diminished radix complement or the ones complement. Ones complement nino. Siyempre, ito kasi siya yung may negative. So, para makuha yung ones complement niyan, ima-minus mo lang siya sa puro 1 or babaliktarin mo na lang yung number. From 0, magiging 1, and 1 yung magiging 0. So, yung 1, magiging 0, and yung 4 na 0 dyan, magiging 1, 1, 1, 1. Then, yung huling dalawang 1, magiging 0, 0. So, yan po yung kanyang 1's complement. So, ano naman yung kanyang 2's complement? 2's complement niyan, magpa-plus 1 ka lang. So, obviously, magiging sagot dito ay 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Kasi nag-plus 1 lang tayo dito. So, 0 plus 1 is 1. So, napakadali lang. Kaya siya ng mental, Then, following the method, Method 1. Apply natin yung diminished radix or the ones complement. So, the working equation is 1, 0, 1, 0, 100, plus the ones complement na 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. So, 0 plus 0 is 0. 0 plus 0 is 0. 1 plus 1 is 2. 2 minus 2, 0. Carry 1. 1 plus 0 plus 1, 2. 2 minus 2, 0, carry 1. 1 plus 1 plus 1, 3. 3 minus 2, 1, carry 1. 1 plus 0 plus 1, 2. 2 minus 2, 0, carry 1. 1 plus 1 plus 0 is 2. 2 minus 2, 0, carry 1. Dahil wala na dyang mga numbers sa ilalim, so bring down 1 na lang yan. And then, next, ang dulo na to, anong gagawin dito sa dulo na to? Magiging end around carry siya. So, lilipat yan dito sa kabila. Then, ipa-plus natin siya. So, 0 plus 1 is 1. 0, 0, 0, 1, 0, 0. Base 2. So, that is the answer. Ngayon po, bakit po sa final answer ko dito, may nakalagay po siyang 0 dito. May nakalagay pong 0 dyan to denote na yan po ay positive number. So, ang result nung sinubtract natin ito sa number na ito, ang result ay positive, so 0 yung nakalagay. Kasi kung 1 po yung nakalagay dyan, ibig sabihin negative yung naging result niya. So, yan po yung way para mapakita sa binary kung positive or negative yung lumabas na sagot. Pwede mong ilagay, pwede mo siyang idagdag dyan, And then, method number 2 tayo. Method number 2, ang gagamitin natin is yung 2's complement. So again, mag-refer ka dun sa working equation. 1, 0, 1, 0, 100.
ipa-plus po natin siya sa 2's complement natin na 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1. 0 plus 1 is 1, 0 plus 0 ay 0, 1 plus 1 ay 2. 2 minus 2, 0, carry 1. 1 plus 0 plus 1, 2, minus 2, 0, carry 1. 1 plus 1 plus 1, ang sagot ay 3. 3 minus 1, 3 minus 2. So, ulitin ko lang 1 plus 1 plus 1 is 3. 3 minus 2 is 1. Carry 1. 1 plus 0 plus 1 is 2. 2 minus 2, 0, carry 1. 1 plus 1 plus 0 is 2. 2 minus 2, 0, carry 1. And then 1, bring down mo na lang siya dyan. And once again, yung dulo na ito, ang gagawin po natin dyan ay i-discard. Itatapon, tatanggalin. So, the final answer is yung natira. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, base 2. So, this is the final answer. So, tandaan lang, kapag diminished radix, yung huli niyang number o huling digit is maging end around carry, no? End around carry plus siya doon sa least significant na digit. And then, kapag ka radix complement naman, dinidiscard natin yung pinaka-dulo niya na bit, no? Na digit. So, hopefully, naintindihan. Proceed tayo sa kasunod na number. Letter D. Para sa letter D, pwede natin itong ma-write as C49 plus negative 28B. Yan yung magiging working equation natin. Then, sulat ko lang sa gilid yung decimal tsaka hexa equivalent, no? So, yung decimal natin, A yan, 11 is B, then yung 12, C, then yung 13 is D, then yung 14 is E, and then yung 15 ay F, para may guide tayo. Okay, so let's start na pa, no? Kunin muna natin yung 15's complement or the diminished radix complement ng ating 28B na hexa. So, ma-minus lang natin siya kay F 28B, ano? F minus B. Ang F ay 15. 15 minus 11, ang sagot ay 4. Then, 15 minus 8, 7. 15 minus 2 is 13. So, 13 is dog. D74 base 16 yung ating 15's complement. In the 16's complement naman, ay magpa-plus 1 lang tayo. So, obviously, magiging D75 po yung sagot. From D74, naging D75. Okay? And now, we're going to use the method number 1. Method 1 is the radix complement. Diminished radix complement. So, in this case, 15's complement yung gagamitin natin. So, C49 plus, refer sa working equation, plus the diminished radix na D74. 9 plus 4. 9 plus 4 is 13, which is D. 4 plus 7, 11. So, letter B. C plus D. C plus D natin ay 12 plus 13. So, 12 plus 13 is 25. Pero hindi po yan yung sagot dyan. 12 plus 13 or C plus D is 25. So, 25 minus 16. The answer is 9. Carry 1. So, 1 plus wala is 1. So, the answer is 19BD. So, ito naman minus natin sa 16 kasi 16 po yung base natin. Naka-hexa tayo. And then, yung 1 na ito, magiging end around carry. Mapupunta siya dito. So, D plus 1. So, obviously, magiging E na yan. Kasi ang next ng D ay E. And then, B. And then, 9. Base 16. So, this is the answer.
gamit yung diminished radix. Then, for method number 2, working equation natin ay C49 base 16 plus yung complement naman na gagamitin natin kapag ka 16's complement na yung ina-apply natin dito is D75 naman. 9 plus 5. 9 plus 5 is 14. So, ano ba yung 14 dyan sa hexa? E siya. 7 plus 4, 11, which is letter B. C plus D. Ang C ay 12, ang D ay 13. So, 25. 25 minus 16, 9. Carry 1. Then, 1 na rito. Then, yung dulo na yan, i-discard. Tatanggalin, babaklasin. Ang natirang number, yun po yung sagot. 9BE base 16. So, that is the final answer. Okay? So, hanggang dito lang po yung lecture natin. Yung the rest is i-continue na lang siya next meeting. Meron na po kayong pwedeng sagutan dito. So, itry nyo po muna siyang sagutan kapag ka may time kayo, no? Sagutan nyo na siya para ma-practice. Kasi ang next na po natin ay mga signed numbers na para hindi po kayo maguluhan. So, yun lang po. So, thank you for listening.